Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayon ay susuriin natin ang paksang mga pagkain na sumisira sa iyong bato. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang pinsala sa bato ay nagmumula lamang sa asin o diabetes. Ngunit ang totoo ay tahimik na inaatake ang iyong mga bato araw-araw ng mga pagkaing hindi mo inaasahan. Ang mga pagkaing ito ay bumabara, nagpapaalab, at sumusunog ng kemikal sa iyong mga bato mula sa loob. At ang pinaka nakakatakot na bahagi, ang pinsala ay dahan-dahang nabubuo ng walang sakit hanggang sa huli na. Ngayon, pag-uusapan natin ang nangungunang 10 pagkain na sumisira sa iyong mga bato. Gagawin natin ito ng pabaliktad at magsisimula sa bilang 10 na mga pagkaing mataas sa sodium. Ito ay karaniwang mga nakabalot na naprosesong pagkain tulad ng sopas, delatang sopas, frozen meals, TV dinners, at anumang uri ng fast food. Sa karamihan, naririnig mong ginagawang kontrabida ang sodium o asin, ngunit hindi naman talaga ang asin. Ito ay ang katotohanan na nakukuha mo ang lahat ng asin na iyon ng walang potassium upang balansehin ito. Kaya, kapag nakakuha ka ng sodium sa naprosesong pagkain at walang potassium, ngayon ang sodium ay nagiging pasanin. At ngayon ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap. Pinapataas nito ang stress sa bato. Nagdudulot ito ng labis na pagpapanatili ng sodium. Nagdudulot ito ng pagpapanatili ng likido at kasama niyan ang pagtaas ng presyon ng dugo. At ngayon ang pagtaas ng presyon ng dugo ay nagdudulot ng dagdag na friction at nakakakuha ka ng microvascular kidney damage at lahat ng mga microvessels at microtubules na iyon. Ngunit ang mahalagang bagay na dapat maunawaan dito ay huwag maniwala sa pangkalahatang pahayag na masama ang asin. Hindi mo dapat katakutan ng asin. Maaari kang magwisik ng maraming asin at karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng mas maraming asin. Gayunpaman, kailangan mo ng potassium kasama nito. Kaya, alinman sa kumuha ka ng isang mahusay na balanse na electrolyte tulad ng Ulite, ilalagay ko ang link sa ibaba. O gamitin mo ito sa totoong pagkain, gamitin mo ito sa mga pagkaing mayaman sa potassium, sa mga pagkaing halaman, sa mga madahong gulay at non-starchy na gulay. At bilang siyam ay coffee creamers. At karaniwan kapag iniisip mo iyon, parang kape plus cream. At ginagawa nitong medyo mas banayad ang kape, ngunit ang mga coffee creamer ay walang cream. Ang mga ito ay non-dairy. At ano ang inilalagay nila doon sa halip? Well, naglalagay sila ng isang grupo ng mga kemikal. Ang mga ito ay karaniwang napakapeke at parang flavored syrups. Ang ilan sa mga bagay na makikita mo sa loob ay titanium dioxide emulsifiers, isang bagay na naghahalo ng taba sa tubig at pati na rin ang mga artipisyal na kulay at lasa. At ang mga ito ay natuklasang nagdudulot ng leaky kidney membranes. Nakakasira ang mga ito sa estrukturang integridad ng tissue ng bato. At bilang resulta, maaari kang magkaroon ng protina sa ihi lalo na kung ginagamit mo ang mga bagay na ito ng pangmatagalan. Ang bilang 8 ay alcohol. At alam nating ang alcohol sa malalaking dami ay hindi maganda. Ngunit ang alcohol ay nagdudulot ng dehydration na naglalagay ng labis na stress sa bato dahil mas kaunti ang likido na kailangan nitong gamitin upang salain ang mga bagay. Nagbubunga ito ng nakakalason na karga sa lahat ng tissue sa pangkalahatan. Ngunit nagreresulta rin ito sa isang bagay na tinatawag na uric acid. At ang uric acid ay maliliit na matulis na kristal. Mayroon silang parang salamin na mga talim. At ang mga ito ay napaka-abrasive at sisirain nila ang tissue. At ang mga bato ang mga organo na kailangang magsala ng uric acid na ito. Maaari rin silang bumuo ng bato sa bato. At kapag inilagay ko ang alcohol bilang-bilang 8 sa listahan, ibig sabihin ay mayroong mas masasamang bagay. Ito ay kapag pinag-uusapan natin ang purong alcohol, tulad ng distilled spirits sa moderate na paggamit, ngunit maaaring maging mas malala kung pagsasamahin natin ang alcohol sa iba't ibang bagay tulad ng ginagawa ng maraming tao.
Kaya kung mayroon kang mixed drinks, magkakaroon ka na ngayon ng asukal na fructose at pag-uusapan natin iyan ng hiwalay dahil iyan ay isang napakasamang bagay. Mas lalo ring magpapalala ang mga artificial sweeteners. Pag-uusapan din natin ang mga iyon ng hiwalay at iba pang artificial additives na inilalagay mo doon. At ang numero 7 ay green smoothies. At ito ay isang malaking sorpresa para sa karamihan ng mga tao marahil dahil iniisip mo ang green smoothies bilang ang sukdulan sa kalusugan. Iyan ay isang bagay na ginagawa mo kapag ikaw ay nasa health kick at gusto mong gantimpalaan ang iyong sarili ng isang bagay na mabuti. Gayunpaman, ang mga bagay tulad ng spinach, almonds, at beets na inilalagay ng maraming tao sa mga smoothies na ito, ang mga ito ay napakataas sa oxalates. At kung gagawin mo ang mga green smoothies na ito at pupunuin mo lang sila ng spinach at gagawin mo sila araw-araw ngayon, maaari kang magkaroon ng oxalate overload. At ang mga oxalates na ito ay maaaring bumuo ng mga kristal at bato sa bato. Ngunit alam kong iniisip mo dahil maraming tao ang umiinom ng green smoothies at may napakagandang resulta. Kaya ang lahat ay nakasalalay sa kung paano hinahawakan ng iyong katawan ang oxalates at mayroong maraming iba't ibang mga kadahilanan dahil hindi sila kinakailangan na masama. Ngunit maraming tao ang nag-uusap tungkol sa kanila dahil maraming tao ang nagre-react sa kanila. At sa pangkalahatan, tungkol ito sa kung hindi mo hinahawakan, kung hindi hinahawakan ng iyong katawan ang oxalate, kung gayon ito ay nagiging problema. Kaya una sa lahat, maaari mong sirain ang mga ito, mayroong mga tiyak na bakterya. Kaya kung mayroon kang napakalakas at sari-saring microbiome, malamang na mayroon kang tinatawag na Oxalobacter formigenes na talagang sisira sa oxalates para sa iyo. At kung sisirain mo ang mga ito, kung gayon hindi mo sila masisipsip dahil hindi sila problema sa bituka, problema sila sa bloodstream, at nagtatapos sila sa pagbuo ng mga bato at kristal at nakakarating sa mga bato. At bukod sa pagsira sa kanila, maaari mo rin silang itali. Kaya kung mayroon kang oxalates, ngunit mayroon ka ring maraming calcium at magnesium, ngayon ang mga mineral na iyon ay maaaring kumapit sa oxalates. At kung sila ay nakakabit, ngayon ay hindi mo rin sila masisipsip at hindi sila magdudulot ng anumang problema. At pagkatapos ay mayroong isang bagay na tinatawag na citrate. Kaya kung sipsipin mo sila ngayon, ang citrate ay maaaring maging isang magandang bagay dahil ang citrate ay maaaring kumapit sa kanila at pigilan silang kumapit sa calcium. Kaya kung ang calcium ay kumakapit sa bituka, iyon ay isang magandang bagay dahil pagkatapos ay maaari natin silang ilabas. Kung makapasok sila sa bloodstream at kumapit ang calcium, ngayon ay maaari silang bumuo ng mga kristal at bato sa ganoong paraan. At ngayon kapag nasa dugo na sila, ito ay isang masamang bagay. Ngunit ngayon ang citrate mula sa lemon citric acid ay magiging isang decoy. Pipigilan nito ang mga oxalates na kumapit sa calcium. Kaya magkakaroon ka ng mas kaunting bato sa ganoong paraan. Kaya mayroong tatlong paraan upang maalis mo sila. At iyon ay ang sirain sila. Ito ay ang itali sila sa bituka upang sila ay mailabas o ito ay ang alisin sa pamamagitan ng bituka o sa pamamagitan din ng bato dahil kapag nakapasok na sila sa bloodstream, ang bato ang kailangang magsala ng uric acid na iyon. Kaya kung titingnan natin ang ilan sa mga salik dito na maaaring makaapekto sa iyong kakayahang humawak ng oxalates at kung gaano malamang na magdulot ng pinsala ang oxalates, kung mayroon kang mababang hydrochloric acid, kung mayroon kang mababang acid sa tiyan, mas kaunti ang iyong masasalo na calcium at magnesium, hindi mo talaga ito magagamit ng walang acid sa tiyan. At kung mayroon kang kakulangan sa mineral, kung walang sapat na mineral sa iyong dieta, hindi ka rin makakakabit ng maayos sa mga oxalate. Kung mayroon kang mahinang microbiome, kung wala kang magandang pagkakaiba-iba ng mga mikrobyo sa iyong bituka, malamang na wala kang oxalobacter na ito na maaaring sumira sa mga oxalate. Kung mayroon kang leaky gut, magkakaroon ng mas maraming oxalate na tumatagas sa daluyan ng dugo sa ganoong paraan, kahit na nakakabit na sila sa ilang mineral.
Dahil ngayon iyon ay isang mas malaking komplikado. Ngunit kung mayroon kang leaky gut, maaari pa rin silang makalabas. Kung ikaw ay dehydrated ngayon, magkakaroon ng mas maraming pagbuo ng bato. Ang mga oxalate ay mas madaling magkristal at maglalagay ito ng mas mataas na pasanin sa mga bato dahil mas mahirap itong ilabas. At kung ikaw ay constipated, ang pagkain ay mas matagal na mananatili sa bituka at ang mga oxalate ay mas matagal na mananatili sa bituka. Kaya magkakaroon ka ng tendensiyang sumipsip ng mas marami. Kaya hindi lang ito usapin ng pagkakaroon ng oxalate sa spinach. Mayroong isang buong bungkus ng iba't ibang mga kadahilanan na tumutukoy kung gaano mo kahusay hawakan ang mga ito. Ang numero 6 ay artipisyal na pangpatamis. At ito ay isang napakasamang ideya para sa iyong mga bato. May 3 sa partikular: aspartame, sucralose, at acesulfame potassium. At lumilitaw ang mga ito sa libo-libo o 10,000 ng iba't ibang pagkain. At ang aspartame, sa isang banda, ay nabubulok sa methanol o wood alcohol, ang sangkap na nagpabulag sa iyo, na nagiging formaldehyde, na ginagamit natin upang mapanatili ang mga bagay tulad ng mga biological specimens. Nabubulok din ito sa formic acid. At pagkatapos ay mayroon tayong sucralose na nagbabago sa function ng mga tubule sa mga bato. Kaya mayroon tayong nabagong at may kapansanan na function sa mga tuntunin ng pagsala at reabsorption. Hindi lang magawa ng mga bato ang kanilang trabaho ng maayos. At pagkatapos ay mayroon tayong acesulfame potassium na naipon sa tissue ng bato at nagdudulot ng mitochondrial damage at oxidative stress. Kaya ang mga ito ay napakasama sa maraming iba't ibang paraan at bukod pa rito, ang 3 sa kanila ay direktang nakakalason sa tissue ng bato, direktang sinisira nila ito. Ang numero 5 ay processed meat. At kadalasan naririnig natin na masama ang protina para sa bato at hindi naman talaga totoo. Hindi ang protina mismo. Ang protina ay nagbubunga ng nitrogen waste. Ang protina ay naiiba sa taba o carbohydrate sa pagkakaroon ng nitrogen at ito ay nagiging waste product na kailangang salain ng mga bato. Gayunpaman, kapag nakukuha natin ito mula sa totoong karne, mula sa protina, mula sa natural na baka, kung gayon hindi ito problema. Maari itong maging problema kung ginagawa mo ang tinatawag na rabbit starvation. Ibig sabihin wala kang ibang makain kundi labis na payat na protina at kumakain ka ng 3,400 gramo ng protina na halos wala ng iba. Ngayon, napakaraming nitrogenous waste at wala ng iba upang balansehin ito kaya nagiging pasanin ito sa mga bato. Ngunit maliban sa matinding halimbawa na iyon, ang protina at nitrogen ay hindi nakakapinsala sa mga bato maliban kung ito ay pinagsama sa ilang iba pang mga kadahilanan ng panganib. Kaya kung mayroon ka ng ilang problema sa bato, kung ikaw ay dehydrated, kung mayroon kang metabolic disease, ngayon hindi mo na kayang hawakan ang protina ng maayos at sa ilalim ng mga pangyayaring ito, maaring magandang ideya na bawasan ng kaunti ang protina. Ngunit bukod doon, kailangan ng mga bato ng protina upang gumaling. Ang protina ang magiging tissue na gumagaling. At pagkatapos, kapag pinag-uusapan natin ang mga naprosesong karne, nagdaragdag sila ng ilang karagdagang salik na lubhang nakakapagod para sa mga bato tulad ng phosphate preservatives. Mayroon tayong nitrates at nitrites at pati na rin ang mga advanced glycation end product complexes na lahat ay napaka-abrasive para sa karamihan ng mga uri ng tissue. Kaya sa pangkalahatan, ang mga naprosesong karne na ito at ang mga kemikal na ito at ang mga peking bagay na ito ay nagpapataas ng acid load at nagpapataas ng calcification at pagkakapilat sa mga bato. Ang numero 4 ay ang mga pagkaing puno ng phosphate. Kaya ang phosphate ay hindi masamang bagay, ngunit sa mga naprosesong pagkain, lalo na ang mga bagay tulad ng naprosesong keso, ang mga pekeng at nakakadiring hiwa ng keso na inilalagay nila sa mga hamburger, sa mga soda
at sa mga frozen na pagkain, muli sa mga TV dinner at sa fast food. Gumagamit sila ng maraming mga phosphate preservatives na ito. At ang phosphate ay hindi masamang bagay. Ang calcium at phosphate ay ang mga mineral na bumubuo sa karamihan ng iyong mga buto. Gayunpaman, ang labis ay hindi maganda at ang imbalance ay hindi maganda. Kaya ang mga inorganic phosphates na pinag-uusapan natin sa mga preservatives at ang idinadagdag nila bilang food additives, ang mga ito ay hindi natural. Kaya nasisipsip sila sa 90%. Samantalang ang normal na nagaganap na phosphate sa natural na pagkain ay nasisipsip lamang sa 30 hanggang 40%. Kaya ang mga tao ay matagal nang naririto. Nag-evolve tayo. At ang ibang mga hayop ay gumagana sa halos parehong paraan. At nakabuo tayo ng balanse. Nakabuo tayo ng kakayahang sumipsip lamang ng isang tiyak na dami at malamang na may dahilan para doon. Nakabuo tayo ng balanse sa kalikasan. Kung gugustuhin mo, ngunit kapag pumasok tayo at binago natin ito, mayroon tayong mga artificial na compound na inorganic phosphates. Ngayon ay hindi na sila kumikilos ng pareho, kaya may dahilan kung bakit 30 hanggang 40% lamang ang ating sinisipsip. At pagkatapos kapag mayroon tayong isang bagay na sinisipsip natin ng mas marami, ngayon ay nagiging pasanin ito. Kaya ang lahat ng mga dagdag na phosphates na ito, nagdudulot sila ng mga problema dahil naiipon sila sa bato, arterya at buto. Kaya sa mga buto, ang mga ito ay angkop hanggang sa punto kung saan nakakasira sila ng balanse sa calcium. Dapat mayroong isang tiyak na ratio, ngunit hindi sila dapat maipon sa bato at arterya. Ang mga iyon ay malambot na tissue. Kaya ang nangyayari ngayon ay sa mga bato, isang bagay na tinatawag na renal osteodystrophy. Kaya ang renal ay nangangahulugang bato, ang osteo ay nangangahulugang buto, at ang dystrophy ay nangangahulugang mali ang paglaki nito. Kaya sa pangkalahatan, ang mga bato ay nagsisimulang mag-calcify at tumigas mula sa loob. Ang numero 3 ay NSAIDs, over-the-counter na gamot, pampamanhid, at ang NSAIDs ay nangangahulugang non-steroidal anti-inflammatory drugs. At hindi naman talaga ito pagkain. Alam ko, ngunit kailangan kong ilagay ito sa listahang ito dahil napakaraming tao ang gumagamit nito. At kailangan mong maunawaan ang isang bagay tungkol sa kanila. Kaya ang mga ito ay mga bagay tulad ng ibuprofen at naproxen at mayroong isang bungkos ng iba pang mga kaugnay na gamot sa merkado. At ang ginagawa nila ay binabarahan nila ang isang chemical messenger na tinatawag na prostaglandin. At sa paggawa niyan, ginagawa nila ito sa punto na binabarahan din nila at binabawasan ang daloy ng dugo sa bato. At iyon ay isang bagay na kailangan nating maunawaan tungkol sa mga bato ay nakukuha nila sa bawat unit ng tissue. Nakukuha nila ang pinakamaraming daloy ng dugo ng anumang organ sa katawan. Mayroon silang 1% ng bigat ng katawan at nakukuha nila ang 20% ng lahat ng cardiac output ng lahat ng dugo na ibinubomba ng puso. At kailangan ng mga bato ang lahat ng dugo na iyon, lahat ng oxygen na iyon upang gawin ang kanilang trabaho. Ang mga ito ay lubhang masipag, ngunit kung bawasan natin ang daloy ng dugo, ngayon kailangan nilang gawin ang parehong trabaho. Wala tayong mas kaunting lason, mas kaunting waste products sa katawan dahil lamang binawasan natin ang daloy ng dugo, ngunit ngayon kailangan nilang gawin ang parehong trabaho na may mas kaunting oxygen. Kaya ngayon naglalagay tayo ng napakalaking stress sa mga bato. Ang mga tissue ay nagiging labis na stressed. Pinapataas natin ang konsentrasyon ng mga lason dahil hindi makasunod ang mga bato. Kaya ang huling resulta ay pinsala sa tissue at pagkamatay ng cell sa mga bato. At kung ito ay higit pa sa paminsan-minsang paggamit, kung gayon maaari tayong magkaroon ng permanenteng pagkawala ng tissue. Maaari tayong magkaroon ng permanenteng pagkawala ng kapasidad ng pagsala. Ang numero 2 ay seed oils. At ito ay karaniwang anumang ibinebenta sa tindahan. Anumang mass-produced na ibinebenta bilang vegetable oil. Maaaring corn oil,
canola oil, soybean oil. At ang dahilan kung bakit masama ang mga ito para sa iyo ay hindi dahil sa ang pagkaing pinagkukunan nila ay ganap na nakakatakot. Hindi man ito ang pinakamahusay, ngunit hindi naman talaga ito masamang pagkain kapag lumalaki pa lang. Ngunit kung paano nila ipinoproseso ito, at ito ay napaka-harsh, para itong pang-industriya na produkto. Sa pagproseso, gumagamit sila ng napakataas na init, napakataas na presyon, at maging ang mga solvent tulad ng acetone upang makuha ang huling piraso ng langis mula sa mga buto o butil o beans na kanilang ginagamit. At ang huling resulta ay na-oxidize mo ang mga lipid na ito at lipid byproducts at nakakakuha ka ng isang bagay sa huling produkto na tinatawag na aldehydes. At ang mga aldehydes na ito ay hindi dapat nasa pagkain. Ang mga ito ay direktang nakakalason sa mga selula ng bato. Sinisira nila ang glomeruli na siyang pinakamaliit na functional unit ng bato at sinisira nila ang mga tubule at sa paglipas ng panahon, mas marami tayong kinakain nito, maaari nilang masira din ang mga filtration membrane. Kaya sa pangkalahatan, nakakapinsala sila ng husto sa mga bato. At ang numero 1 na pinakamasamang pagkain para sa mga bato ay asukal, anumang derivative nito, at anumang produkto na kinasasangkutan nito. Kaya, pinag-uusapan natin ang mga inumin, pinatamis na inumin, pinag-uusapan natin ang candy, matatamis na inuming kape, cookies, cake, dessert at BP. At hindi lang ito puting asukal sa mesa. Ito ay, tinatawag nating sucrose. Ito rin ay high fructose corn syrup. Ngunit kahit ang mga bagay tulad ng agave, na minsan ay ipinapahayag bilang health food dahil mayroon itong mas mababang glycemic index, well, ang fructose ang pinakamasamang bahagi sa asukal at ang agave ay minsan hanggang 80%. Kaya ang agave ay parang isang matinding high fructose corn syrup. Maliban na hindi ito maaaring gawa sa mais, ngunit napakataas nito sa fructose. At maging ang mga bagay tulad ng pulot, ang pulot ay napakataas din sa fructose. Kaya pagdating sa mga ito ay tungkol sa dami. Kaya kung ikaw ay metabolically healthy at gumagamit ka ng isang kutsarita ng pulot, hindi nito sisirain ang iyong mga bato. Ngunit kung kumakain ka ng mga bagay na ito sa punto kung saan nakakasira sila sa iyong metabolic health, ang iyong kakayahang magproseso ng enerhiya, kung gayon alinman sa mga ito ay maaaring maging isang malaking problema. At maraming tao ang nag-iisip na ang asukal ay masama lamang dahil pinapataas nito ang asukal sa dugo at nakakasira sa iyong metabolismo at asukal sa dugo at nagiging sanhi ng insulin resistance. Ngunit ang pinakamasamang bahagi tungkol sa asukal ay talagang fructose at ang regular na sucrose, asukal sa mesa ay may 50% fructose, 50% glucose. Ngunit ang iba pang mga ito ay maaaring magkaroon ng mas maraming fructose at ang fructose ay direktang napupunta sa atay. Ang glucose at karamihan sa mga uri ng enerhiya ay maaaring iproseso ng halos bawat cell sa katawan. Ngunit ang fructose ay maaari lamang iproseso ng atay. At kapag hinahawakan ng atay iyon, gumagamit ito ng maraming ATP na adenosine triphosphate. Ito ang ating energy currency. At ang fructose ay nagiging sanhi ng pagkasira ng ATP. At ang adenosine na siyang backbone sa adenosine triphosphate ay talagang naglalaman ng nitrogen at ang nitrogen na ito ay nagiging uric acid. Kaya maraming problema para sa mga bato ang nagmumula sa uric acid dahil ito ay isang kristal. Ito ay napaka-harsh. Ito ay matulis at abrasive at karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ito dahil iniuugnay nila ang uric acid sa mga protina at ang asukal ay hindi naglalaman ng anumang protina ngunit dahil sinisira nito ang ATP at ang ATP ay may adenosine na ito na may nitrogen, ang asukal at lalo na ang fructose ay isa sa pinakamabilis at pinakamahalagang paraan na ginagawa natin at pinapataas ang uric acid. At ang uric acid na ito ay nakakarating sa mga bato
at kailangan itong maalis sa pamamagitan ng mga bato. At tulad ng sinabi ko, ito ay napaka-abrasive. Maaari itong maging sanhi ng mga bato. Maaari itong maging sanhi ng gout sa mga kasukasuan. At nagiging sanhi ito ng karamihan sa pinsala sa bato na humahantong sa pagkakapilat at permanenteng pinsala. Kung nasiyahan ka sa video na ito, magugustuhan mo iyon. At kung talagang nais mong maging master sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano talaga gumagana ang katawan, siguraduhing mag-subscribe sa kalusugan. Lahat, pindutin ang bell at i-on ang lahat ng notification upang hindi mo makaligtaan ang isang video na nakakaligtas ng buhay.